Tungkol ito sa nangyaring balitaktakan between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Kiko Pangilinan sa Senado. Okay, isa sa tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano kay Kiko Pangilinan is, alam mo ba ang stand ni Ronald Llamas sa gulo natin with China? Sabi ni Pangilinan, hindi ko alam. Ba't alam niya? Pareha silang mga dilawan eh. O ito, pakinggan mo, ganito ang sinasabi. So ngayon ko lang nalaman, ito, mga mabahong lihim na naisiwalat. Grabe. Kung kita mo, kung akala mo sinong magaling, matapang itong Ronald Llamas, iba pala ang nangyari nung kapanahunan nila ni Pinoy. Ay, kakaya. So, Are you familiar with the stand of Secretary Llamas regarding the West Philippine Sea? I'm not familiar. Today, he's one of the most ardent voices, the most firm voice about confronting China. At yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, pag hindi mo kalabanin ng China, tinatawag ni Ronald Llamas na chinador o traidor o pro-China. So basically, ako, dahil ayokong i-confront ng China, gusto ko ng diplomacy, gusto ko makipagkaibigan, tinatawag niya na akong traidor, chinador. Ay, nako. O ito, pakinggan nyo itong siniwalat ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nung Pinoy Aquino administration, itong si Llamas, political advisor ni Pinoy. Grabe pala. Ayaw niyang makipagkomprontahe sa China nung kapanahunan nila. At ito, nilapitan niya si Senator Alan Peter Cayetano, nagpapatulong. he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Yeah. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwede. Okay, itong panahon ito, minority floor leader si Cayetano. Kaya member siya ng National Security Council. Naghahanap ng kakampi si Ronald Llamas in the person of Alan Peter Cayetano na para makumbinsi si Pangulong Pinoy na huwag i-file yung arbitral case sa Court of Arbitral. Grabe. Ngayon siya ang number 1 na anti-China. Di lumabas yung katotohanan. Multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. Oh, yes. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. I was minority leader noon, so by virtue of that, I was in the National Security Council. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case, not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. May I ask, Mr. President, are you familiar with the stand of Secretary Llamas regarding the West Philippine Sea? I'm not familiar. Today, he is one of the most ardent voices, the most firm voice about confronting China. At yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwedeng multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. I was minority leader noon, so by virtue of that, I was in the National Security Council. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to
whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case, not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. May I ask, Mr. Oh, Mr. Professor, o ano ba yan? Mr. Ronald Llamas, pakisagot ko nito. Totoo ba na hindi ka sang-ayon sa stand ng Pangulong Aquino noon na iisampa yung kaso sa arbitral court? Totoo ba na ang ganda kung totoo itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ibig sabihin tama, agree ako sa stand noon ni Mr. Ronald Llamas na yung kultura kasi depende sa kultura ng ayaw ng China na mayroong ibang nakikialam. Dapat itong sigalot natin with China, dapat Pilipinas at China lang ang nag-uusap. Yan ang kultura. Itong nangyayari sa atin ngayon, Marcos Jr. administration, nandyan palagi ang Amerikano. Talagang ayaw ng China. Bakit itong mga neighboring countries natin? Vietnam, Malaysia, ano ba yung ibang countries na may territorial claim sa South China Sea o ano? Nag-uusap sila with China at business partner sila. Walang tensyon sa relasyon. Ang Vietnam nga, na noon namatayan na sila ng mga Vietnamese sellers dahil sa agawan sa teritoryo. Ngayon, nagtutulungan na, partners na in trade and everything, ang Vietnam at ang China, naayos na yung sigalot. Dahil sila lang nag-usap. Tayo may nakikialam na Amerikano, kaya tayo nagkakaproblema. So, pakisagot, Mr. Ronald Llamas. May nabasa lang akong post, comment ni Ronald Llamas. Hindi ko alam, sabi niya, na ako na palang pinag-usapan sa Senado, natawa ako 10,000 times. Ganun lang. Sagutin mo yung issue. Totoo ba yung ibinulgar ni Senator Alan Peter Cayetano o hindi? Bakit tahimik? Tungkol ito kay Risa Hontiveros na parang lumalabas, isinusuka ng mga kakamping si Risa Hontiveros na maging standard bearer ng Dilawan Kakamping sa 2028. Ito, Teo Moreno, sabi niya, again, what did I tell you? Risa Hontiveros is not really the choice of the Kakampings. Their best choice for presidency is Mayor Leni Robredo. It is Risa who is pushing herself to be the camp's presidential bet. Buti pa si Leni ayaw tumakbo, pero pinaglalaban ng Kakampings. Si Risa gustong tumakbo, pero ayaw ng mga Kakampings. Kawawa naman si Risa. Ho, 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 ho. Ito, statement ni Congresswoman Leila de Lima sa araw na ito. Sabi ni de Lima, we need somebody like former VP Leni Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga clean and good governance. Agree ako. Hindi naman santa o perpekto si Madam Leni. Kaya lang, as far as graft and corruption is concerned, wala akong alam na nagawa niya na may bahid ang kanyang reputasyon. Nung vice president pa siya, palaging unmodified opinion ang rating o observation ng COA sa Office of the Vice President. Kaya talagang walang bahid ng corruption as far as I am concerned. Agree ako dito kay Congresswoman de Lima. Sayang, kung may babalik ko lang ang panahon.
kung 2022 ngayon at election pa, Leni Robredo na lang ang iboboto ko, wag na lang yung bodol-bodol man na akala mo bayan, babangon muli. Ayun pala, nabudol tayo. So, Leni talaga ang gusto ng mga kakamping. O, ito. Si Kipichu naman, ito yung kanyang post. By the way, bago itong kay Kipichu, may nabasa akong post tungkol kay actress na Nadine Lostre. Sabi niya, binotohan daw niya si Leni Robredo noong 2022 at ngayon daw, 2028, kung tatakbo ulit, susuportahan niya si Madam Leni. Sino pa? Si Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, we must convince Leni Robredo to run. Siya ang ating pag-asa. Ito ngayon, Kipichu. Sabi niya, I so love all this. Leni, takbo ka na. Post and statements from kakampings. Because I know it hurts Risa Hontiveros, who has offered herself many times and hanggang ngayon walang claymore. Ang nag-claymore lang, ito lang si Trillanes All others, wala na akong alam na nag-claymore. Okay. Tama ako, hindi siya mahal ng mga kakamping the way mahal nila si Leni ng mga kakamping. Not even close. Hindi si Risa gagawin ng DAL, fan at merch ng mga kakamping. Nicole for BP, wala. Vice President daw, wala. Si Bam pa ata ang bet nila. Di kasi marunong rumespeto sa freedom of speech. Being sensitive has no place in politics. I loosely quote. I love kakamping so much. Sabi niya, sabagay, kakamping and not kakabayan. Ha ha ha. Agree ako dito na kung talagang magde-decide na ang mga kakampings, mas malakas pa si Bam Aquino as their vice president. Kasi si Risa talagang mahinang mahina. Kung seryoso ang mga kakamping na makabalik sila sa Malacanang, Madam Leni ang dapat na kandidato nila. At ang vice president niya, kasi natalo si Kiko Pangilinan, subukan nila si Bam Aquino. Mas, tatingin ko, mas makakakuha yan ng boto kumpara kay Risa Hontiveros. So, siguro nga, nararamdaman ni Risa na parang kakaunti ang nakakagusto sa kanya na magpresidente, standard bearer ng opposition. Kaya sa press conference niya kahapon, sinabi niya na ito, available ako sa 2028, but depende sa grupo, sa United Opposition. Kung ayaw nila sa akin na magpresidente, okay lang din na vice president ako lang. So, hinahanda niya na ang kanyang sarili, and that's good. Yung hindi niya ipagpipilitan ang sarili niya. Ang problema, yung masyadong maaga na nag-declare. Sa lahat ng mga gustong kakandidato sa 2028, siya ang pinakauna eh. Last year pa, sinabi niya na. Last year ba yun? Yes. Sinabi niya na, open siyang tatakbo. Sabi ni Professor Malo Tiquia, usually daw yan, sa ano pa, December of 2026, ang dideclare kung kakandidato ang isang politiko, hindi, para sa pagka-presidente. Atat na atat si Madam Risa Hontiveros last year pa, ino-offer niya ng sarili niya.